malinaw na kayanan nitong si Bongo, sapagkat biglaan ang kanyang desisyon, biglaan ang kanyang pag-resign diyan sa Senado. Aba, ay bababa na diyan sa Senado, ayaw na mag-senador. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, talagang nabaliktad ang ikot ng mundo. Iba na ang galawan ngayon nitong si Bongo. Ay baka gustong makaiwas dito sa kanyang kaso, ay hindi ka makakaiwas kahit bumaba ka diyan sa Senado, kahit biglaan ang iyong pag-resign. Papakulong ko talaga ni Pangulong Bongbong Marcos kahit saan ka magtago, kahit bumaba ka pa diyan at mag-resign ka sa Senado. Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Maraming salamat po. That is my second YouTube channel. Bago lang po ito. Eto, pakinggan po natin itong sinasabi Bongo. Ano ang nakain ito? Bakit nagdesisyon na siya ay bababa sa pwesto, mag-resign? Anak ng katakot-takot. Oh, eto. Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports, no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito, ay yung aking pamilya may negosyo na po. Ay anong pakialam naman ng kasalukuyang Pangulo sa negosyo mo? Huwag kang magtago sa likod ng negosyo mo, Bongo. Ang importante ngayon ay harapin mo, sagutin mo itong mga tungkol sa ika nga po'y sangkot ang iyong pamilya dito sa kontrata na bilyones na pera. Tapos ngayon sasabihin mo, ikaw ay bababa sa pwesto, ikaw ay mag-resign sa Senado. Hala, ay natakot na ito, nataranta na. And the insinuation that I was personally involved and had benefited in some projects, Mr. President, these are old, recycled, and malicious accusations. Noong 2018 pa po ito, nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa eleksyon. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na po negosyo ang aking pamilya. Ay paulit-ulit na lang yun Tingnan nyo, ito si Bongo nambubudol na naman. Paulit-ulit na lang may negosyo. Ay kung magugunita nyo mga kaibigan, nung panahon ni Digong, pinagtanggulo ito ni Digong sa ganito ring issue. Hindi po ito nakasuhan nung panahon ni Digong sapagkat pinapakailaman ni Digong Duterte ang korte noon. Lahat ay hawak nila. Kaya nga si Dilima nakulong di ba? Itong sinasabi ni Bongo na siya ay may negosyo, yan din ang ginamit ni Digong. On the record yan, nandyan sa media na interview na pinagtatanggol siya ni Digong Duterte. Dahil siya noon inaakusahan na at mayroong hawak na ebidensya. Itong si Trillanes, ang kapal mga kaibigan. Ang sabi niya, sangkot si Bongo dito sa kontrata ng kanyang pamilya na inaward. Bilyones yun. Tapos ngayon naulit naman, hindi na si Trillanes ang nag-uungkat ng ganyang sistema. Ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos na ang nagbibigay ng impormasyon na sangkot ang kanyang pamilya, yung kumpanya nila dito sa bilyones na pera at sangkot sa flood control project na napupunta sa bulsa ay di tama ang sinasabi ni Trillanes noon. Heto. Pero ni minsan po, ni piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit nasa Malacanang kami noon. Hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, mayor pa po si former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. Mr. President, lukuhin mo ang sarili mo, Bongo. Lumang tugtugin na yan. Pinapaikot mo ang taong bayan na hindi mo na kayang paikutin ngayon. Kung nagagawa mo noon yan na malusutan na panahon na Digong. Dahil pinagtanggol ka ni Digong sa salitang ikaw ay may negosyo. Ibig sabihin, ang gusto niyang palabasin, siya ay mapira na noon.
At ang kung may pera naman siya ngayon ay galing sa negosyo. Eh ganun pa rin ho, ang katuwiran ngayon. Yung katuwiran noon, kinakatuwiran na ngayon na siya ay may negosyo. Sige nga, dalhin mo sa kortehan kung mananalo ka. Alam nyo ho, mga mahal kong taga-subaybay, huwag na tayo magpabudol sa ganitong sistema. Maliwanag ho na ito ay mayroon pong sangkatutak na matitibay na ebidensya na sangkot tungkol ho dito sa flood control project at siyempre dito sa bilyones na pera sa pagmanipula ng kontrata ng kanilang pamilya, ang kumpanya ng kanyang kapatid at tatay. Kaya nga ho, yung kaso na plunder ho nito, iniintay po natin ang resolusyon kung anong mangyayari. Ganyan ho kakapal ang dala ni Trillanes, sinabnit ho para makasuhan ito ng plunder. Yan ho ngayon ang sinisigundahan, binabakapan na na-discover din ng ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang mayroong ganyang nangyayari. Ibig sabihin, nagtatama yung kaso ni Trillanes na plunder dito ay tamang-tama ho na nagko-collaborate, pinapatunayan na ganun din ang hinahanap ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na dapat hindi nangyari yon. Kahit sabi nga, dapat kasuhan ito. Sabi at nagsalita na ang Malacanang, managot at kasuhan. Hintayin po natin yan. Maliwanag po dito na siya ay magre-resign sa Senado kung may lalapit daw po sa kanya na hihingi ng tulong na kapwa niya, kamag-anak, kaibigan. Ay niloloko mo ang sarili mo, matibay ang ebidensya sa iyo. Bakit ka hindi nag-resign noon? Ay maraming lumapit sa iyong kamag-anak, tatay mo pa nga at iyong kapatid. Bakit hindi ka nag-resign noon? Tapos ngayon magtatalumpati ka ng ganyan, magre-resign. Nako, lukuhin mo ang sarili mo. Isang like ko sa video na ito, bye-bye, palaban.